Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng 361-degree AG Explode 2. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. AG Explode version 2, meron po siyang tatlong colorway, no? And itong light blue na color niya, no, parang Denver Nuggets colorway. Parang mas gusto ko to. Actually, maganda yung tatlong colorway niya. Budget line po siya actually ni Aaron Gordon. Tapos ito, yung Explode version, parang more on outdoor shoes, kung ako yung tatanungin, no? More on rugged siya, mas matigas yung rubber, and parang kung ako yung tatanungin, parang mas pasok ito sa playstyle talaga ni Aaron Gordon. On the shot, Gordon follows right to the rim. Explain ko guys, punta na tayo sa aesthetic and material. Yung aesthetic nito, mas simple siya dun sa version 1. Mas simple pero parang mas gusto ko. Parang mas durable. Sinabi ko nga rugged. Parang mas tatagal ito. No? Kasi tingnan nyo naman yung uppers niyan. Textile uppers na po siya. So kahit mag-toe drag kayo, tatagal po yan sa outdoor. Mid-cut po siya. Tapos, yung material nung ano niya, yung sa medial side, pati dito sa pala sa lateral side, parang nylon na knit. Tapos may mesh din. So combination to guys. To mesh sa kanyang bandang heel counter, no? Tapos gumamit po ito ng quick foam light. Full length po na quick foam light ang gamit dito. Meron po siyang TPU plate dito sa heel. Nag-aakta sa external heel counter itong makapal and sturdy talaga na TPU plate, which is good. And yung aesthetic nito, kahit maraming nagsasabing yung black and white nga parang Jordan 11, parang gusto ko to. Parang unique pa rin siya sa akin. Hindi ko nakikita yung Jordan 11 masyado. Parang meron siyang unique na style, lalo na itong colorway na to. May mga ano pa pala, no guys, may mga stitching pa siya. May mga stitching, may mga tahi-tahi. Siyempre, for durability rin po yan. And parang may flywire pa dito, no, na parang naglo-loop papunta sa kanyang mga lacing system. And dahil nga dyan, guys, no, alam ko kasi yung AG1, may torsion plate yun. Titingnan ko kung makikita ko dito yung shape. Hindi ko makita dito, no. Pero yun nga, may torsion plate po kasi ang AG Explode 1. Parehas lang naman sila. So may torsion plate din po ito. Maliit lang and TPU plastic lang po yan, no? Pero okay na rin, at least meron, and ramdam ko naman yung torsion support. So dahil dyan guys, aesthetic and material, bibigyan ko ito na mataas pa rin na score. Bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. No, sa ganitong price point guys, 9 out of 10 pa rin binigay natin. Kasi may torsion plate naman, hindi lang carbon fiber and hindi lang malaki. Tapos, mukha naman premium eh. Kahit hindi siya gumamit ng knit, mono yarn mesh. Anyway, sa price point na to, okay pa rin. Maganda pa rin siyang tignan. Next, punta na tayo sa traction and outsole na feeling ko dito po talaga siya nagsha-shine, no? Kasi nga ngayon pa lang guys, no? Kahit i-rub mo yung kamay mo dyan, mararamdaman mo na talagang makapit na kagad siya. Gumamit po ito ng solid rubber outsole. May Aaron Gordon logo dito sa midfoot. And parang may ripple effect ng parang ano ba yan? Star. May ripple effect, may 361 degree dito. And guys, same lang din talaga sa Aaron Gordon Explode 1. Si AG Explode 1. Napaka-kapit din po nito. Kahit mapa-outdoor, squeak ito sa outdoor squeak siya sa dusty na outdoor court. Stop on a dime ka naman dito sa indoor. Pwede pa rin siya sa indoor. Ganun kalupit yung yung outsole nito. Maganda kasi yung pattern niya eh. Pero kahit ito guys, kahit matigas po siya na rubber and pwede rin siya sa outdoor, hindi po siya great for outdoor. Dahil nga, medyo maninipis yung kanyang grooves. No, medyo may kanipisan, may mga area na lalong numinipis, lalo na sa gilid. So, okay pa rin naman pero tatagal pa rin, lalo na kung ikukumpara natin sa mga American brand, no?
i-consider ko pa rin to as outdoor shoes kasi nga squeaky siya kahit sa dusty na outdoor court, kahit sa pangit na outdoor court. No, yun yung experience ko kahit noon pa sa AJ Explode 1. So dahil dyan guys, dahil stop on a dime ito kahit anong court, syempre naman, bibigyan natin siya ng 10 out of 10 sa traction and outsole kasi dito siya nagsashine indoor, outdoor, pwede siya. Next, punta na tayo sa safety and support. Feeling ko ito yung nilamang niya talaga sa AG1 Explode. No? Kasi nga yung Explode 1, more on nylon mesh, yung uppers niya, mas breathable pero yun yung tinalo nito, yung breathability. Pero mas supportive to dahil nga textile material yung uppers, no? Ito pa lang talagang supportive na eh. Dito kagad supportive na yung toes ko talaga mararamdaman mo hindi siya masyadong gumagalaw-galaw. No, locked in siya sa loob, mararamdaman mo talaga yung lockdown. Kahit yung sa mga jab step, euro step, mga side-to-side moves mo, covered ka na, ito pa lang, itong parang textile na to na wrap around, no? Plus, ito pa, yung outsole niya umaangat. So, nakakatulong na rin sa support sa mga jab step mo nga, sa mga euro step. Plus, ito pang TPU plate na to, na nag-extend mula dito sa gitna, sa forefoot mo, hanggang sa heel area. Napakaganda po ng heel counter nito. Perfect talaga. No, ito yung gustong-gusto kong heel counter. Ayoko naman na sobrang tigas. Ganito lang yung sakto for me. Kasi comfortable siya, yet very supportive. Yung medial side, okay din yung support dito, no? Kasi may mga ibang sapatos, pag medial side, halos wala na, hindi na pinansin, ito okay pa rin. Plus yung lacing system niya nga, maganda, mararamdaman mo talaga yung lockdown kasi may mga lubid, may mga flywire. Pang durability rin itong kanyang loops, no? Itong lacing system nga. Saka para may infusing din dito sa lacing system, no? Plus yung torsion plate nga for torsion support, no? Iwas tapilok, plus yung mga ganitong outrigger. Meron naman, no? May konti naman. So nandun naman, stable naman siya kahit papano. So dahil dyan guys, safety and support, mataas din ang ibibigay natin dito. Bibigyan natin to ng 9 out of 10 sa safety and support. Almost perfect na, lalo na kung yung torsion plate sana, carbon fiber, perfect ko na po talaga to. And siguro mas perfect pa to kung mas tumaas-taas pa sana tong midsole, yung pag-angat ng midsole, no? To act as a sidewall. Kung mas tumaas pa to ng konti, perfect na ibibigay ko dito. Next, punta na tayo sa breathability. Yun. Dito na to na daig ng version 1. Na yung version 1 nga, nylon mesh, very exposed, open yung mesh niya, nakakahingan sobra. Ito, halos walang makakahinga dito. No, saradong-sarado po to guys. Makakahinga lang dito sa tang kasi mesh siya and malaki naman yung butas ng paka-mesh niya. And dito sa parang knit, parang nylon na knit eh. Medyo may hinga dito and dito sa mesh na to. Pero dito guys, parang mga 10% lang pumapasok yung hangin. So, konti lang din. No? So, breathability, talagang malayo. So yun guys, breathability score, bibigyan ko po ito ng 7 out of 10. Medyo bagsak siya. No? Ay, pasang-awa naman. Next, punta na tayo sa cushioning. Almost the same lang sa version 1. Gumamit po ito ng Quick Foam Light. No? Ito yung etiketa niya, Quick Foam Light. Pero ito yung Quick Foam Light na medyo on a stiff side. Bakit kaya ganun? Yung Quick Foam Light kasi sa AG Zen 3, yung Quick Foam Light doon, parang mas gusto ko, mas malambot. Kaya sumikat ito eh, no? Tingnan nyo naman yung Quick Foam Light niya, guys. Mas malambot siya, mas maganda, mas plush. Parang mas maganda yung impact protection, mas maganda yung impact protection ito. Sana ganito yung gusto ko dito, no? Lalo na kung i-outdoor ko to, sana ganito. Pero guys, yung Quick Foam Light na version dito, sa more on explosiveness nga, kaya nga siguro explode yung pangalan nito. Pero yung impact protection dun, medyo bagsak. Medyo may nararamdaman ako sa tuhod ng konti. Konti lang naman, no? Hindi naman deal breaker. Bibilhin ko pa rin ito, no? Kasi nga, yung kanyang court feel, okay din. Panalo din yung court feel nito. No, hindi siya very low to the ground, pero you will still feel fast. Very responsive pa rin po siya.
Pero hindi po yung court feel nito parang katulad ng mga kay Kyrie na sapatos or yung mga Shockwave, mga Z-Up, hindi ganun, no? Mga Fusion 8, hindi ganun kababa, no? Pero okay na rin. Maganda na rin yung court feel. Kaya nga parang mas masasuggest ko to sa shooting guard saka sa light small forward. Parang mas bagay ito sa wing player. Plus, meron naman nga siyang talagang energy return. May bounce siya coming from the torsion plate na maliit. So dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10 sa kanyang cushioning setup. Gusto ko sana na mas splash pa eh. Kung ganito sanang uri siya ng foam, ganitong quick foam yung ginamit, mas ma-appreciate sana namin mga matatanda. Next, punta na tayo sa price tag. Naku, hindi na kailangan patagalin guys. Napakasulit, napaka-worth it. Bang for the buck. Sa ganitong presyo, tingnan nyo naman yung material na ginamit. Maganda yung itsura, maganda yung silhouette. Wala ka na nga hanapin pa. No, bagay ito sa mga wing player. Kahit medyo nasa point guard kasi nga, umaangat din pala yung kanyang outsole. Tingnan nyo guys, umaangat din dito. So kung para kayo si Kyrie na umaabot sa ganitong angle, weird angles yung inyong mga paa, mga ganyan. Ayan covered pa rin, umaangat pa rin. Kakapit pa rin. Kaya anyway, 10 out of 10 na in-score ko sa traction and outsole. No? Ina-add ko na lang to kasi talagang 10 out of 10 kasi all angles covered kayo nito. So, sulit na sulit. 10 out of 10 po sa price point. Parang nasa 2,700 yata siya ngayon to 3,000. Parang ganyan. Depende sa voucher, sa araw, sa month. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. 1 degree mismo, guys. Shopee, Lazada, kompleto po yung link dyan. I-click nyo lang po. Highly suggested talaga to kahit pa ng mga iba pang gumamit pa ng unang version. I-try nyo na, pero kung naghahanap pa rin kayo ng mga iba pang pang-wing, mga wing players ng 361 degree, maglalagay po ako ng link dito. No, i-click nyo lang yan. And yung bilog dito guys, paki-click lang para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!